2 linggo nang naninilbihan si Venny sa mansyon ng mga Alcaraz at wala naman siya naging problema. Mabait ang amo niyang babae na si Senyora Natalia, kaya lang bulag ito. Kaya may personal itong tagapag-alaga at iyon ay si Sylvia. May apong lalaki ang matanda, kaya lang hindi pa niya ito nakikilala dahil nasa Amerika raw ito at may inaasikaso negosyo. Isang araw, habang naglilinis siya sa kusina, napansin niya ang kakaibang kinikilos si Sylvia. Nakita niyang papunta ito sa kwarto ng matanda, dalang isang baso ng herbal tea. May kung ano namang malakas na puwersa ang nag-udyok sa kanya upang sundan ito. Hello po, senyora. Narito na po ang dala ko na paborito niyong herbal tea. Ani Sylvia na makarating na sa kwarto. Nakita ni Venny mula sa giwang ng pinto na parang may inihalong powder si Sylvia sa inumin ni Senyora Natalia. At dahil bulag ang senyora, wala itong kaalam-alam sa pinagagagawa na pinagkakatiwalaan nitong katulong. Narito na po, senyora. Inumin niyo na po. Nakangiting wika ni Sylvia at iniabot ang baso ng herbal tea. Sandali lang! Sigaw niya at mabilis na pumasok ng kwarto. Hindi nakahuma sa Sylvia nang agawin niya ang baso. Pasensya na po sa pangangialam ko, senyora. Pero hindi niyo po ito maaaring inumin. Anong ginagawa mo, Venny? Singhal sa kanya ni Sylvia. Di ba sabi ko, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi saklaw ng trabaho mo? Alam ko yun, Sylvia. Matagal ka ng katulong rito at pinagkakatiwalaan ka ni Senyora Natalia. Pero hindi ko akalain na magagawa mo. Haluan ng lason ng inumin niya. Lason? Sambit ng matanda, halata sa mukha ang pagkabigla. Hindi totoo yan. Buong lakas sa pagtanggi ni Sylvia. Matagal na ako naninilbihan rito, kaya hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Nakita ko may inilagay kang powder sa baso at hindi ako maaaring magkamali. Lason yun! Git niyang sabi. Aba, pakailamera kang babae ka. Kibago-bago mo pa rito, gusto mo na kagad magkaroon ng papel? Pilingera kang bruha ka? Sylvia, totoo ba to? Tanong ng matanda. Pagkatapos kinapa nito ang cellphone na nakapatong sa bedside table at may tinawagan ito. Hindi po yan totoo, senyora. Hindi ko po magagawang lasunin ka. Maya-maya, pumasok ang 2 gwardya na tinawagan ni Senyora Natalia. Sige, pakireview ng CCTV. Matigas na utos nito. Senyora, kailangan pa ba yun? Nagkandautal na tanong ni Sylvia. Wala po ba kayong tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun, Sylvia. Siyempre, pinagkakatiwalaan kita at saka, kung wala kang kasalanan, wala kang dapat na ikabahala, di ba? Ani ng matanda. Kahit na, nakangusong wika ng babae. Para po kasi nagdududa kayo sa akin eh. Malinaw namang mas pinapaniwalaan niyo pa yung Venny na yan kesa sa akin. Anito at mabilis na tumalikod. Makaraan lang ang ilang saglit, napatunayan nga ni Senyora Natalia na talagang may inilagay si Sylvia sa kanyang inumin. Agad niyang inutusan ng mga gwardya na hanapin si Sylvia, ngunit mabilis na itong nakaalis ng mansyon. Inireport niya sa mga pulis ang nangyari upang mailagay ang babae sa wanted list. Venny, maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa akin. Anito at ginagap ang kamay niya. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Wala pong anuman, senyora. Mahina niyang tugon. By the way, may boyfriend ka na ba, iha? Tanong ng matanda na ikinabigla naman niya. Naku, wala pa po, senyora. Hindi ko pa po naranasang magka-boyfriend kahit minsan. Anya, kung ganon, okay lang ba na? Ipakasal kita sa apo ko. Ipapakasal po? Anya, bakit naman po ninyo naisip yan, senyora? Bilang pasasalamat ko sa pagkakaligtas mo sa buhay ko. Sagot ng matanda. Isa pa. Tumigil muna ito at napabuntong hininga. Gusto kong bago man lang ako mawala sa mundo, makita ko muna lumagay sa tahimik ang apo ko. Nabigla naman siya sa sinabi nito at mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang malaman niyang hindi naman pala ito totoong bulaga. Matagal na ako naghinala kay Sylvia, kaya nagpanggap akong bulaga at kinuntsaba ko ang doktor na tumitingin sa akin. Kinausap ko rin ang apo ko tungkol sa pagpapanggap at hindi naman siya tumutol. Anito, alam mo bang, hiningi ni Sylvia sa akin noon, pamanahan ko siya ng isa sa akin mga negosyo.
Kaya sinang-ayunan ko na lamang siya, ngunit sinabi ko na saka na niya makukuha ang parte niya kapag wala na ako. Pagsasalaysay ng matanda. Hindi siya makapaniwala sa revelasyong kanyang nalaman. Saka lang niya naintindihan kung bakit nais ni Sylvia na lasunin ng matanda upang makuha ang mana nito. So, ibig sabihin, nakita niyo pala na may inihalo siyang lason sa inumin niyo? Tumangulang ang senyora at bahagyang umiti. Alam ko, pero na makita kitang pumasok at inagaw ang baso, hinayaan ko na lamang na ganun ang mangyari. Doon ko napatunayan ang malaking malasakit mo sa akin. Kaya bilang ganti, ipapakasal kita sa apo ko. Pero senyora, hindi naman po yata tamang magpakasal ako sa taong hindi ko pa nakikilala, hindi ba? Pagpapaliwanag niya. Iha, naniniwala ako na ikaw ang babaeng karapat-dapat kay Miguel. Kaya pakiusap, pagbigyan mo na ako. May taning na ang buhay ko, iha. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Senyora Natalia. May sakit ako sa puso, kaya alam kong hindi na ako magtatagal pa. Anito at ginagap ang kamay niya. Pagkatapos may kinuha itong isang papel at ibinigay sa kanya. Findings pala ito ng doktor na nagpapatunay na may malubhangang karamdaman ng matanda. Napatingin siya kay Senyora Natalia dahil hindi siya makapaniwala na ilang araw na lamang pala ang ilalagi nito sa mundo. Hindi man lang makitaan sa mukha nito na nalulungkot o nababalisa man lang. Pero hindi ito alam ni Miguel. Dagdag ng wika nito. Kaya sana, huwag mong mababanggit sa kanya tungkol dito dahil ayoko mag-alala siya. Saka na lang siguro kapag naikasal na kayo at kung wala na ako. 2 araw ang nagdaan at nakauwi ng apo ni Senyora Natalia. Kasalukuyan siya naglilinis noon sa sala. Nang pumasok ito sa loob ng bahay. Bigla namang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang tumingin ito sa kanya. Bakit parang pamilyar sa kanya ang lalaki? Saan niya ito nakita? Hindi niya maiwasang itanong sa sarili. Hi, iho! Welcome home! Ani matanda at sinugod ng yakap ang apo. Hello po! Ganting bati ng lalaki at humalik ito sa pisngi ng senyora. By the way, ito palang bago nating katulong, si Venny Dominguez. Pagpapakilala ng matanda. Venny, siya nag-iisa kong apo na lalaki. Si Miguel Alcaraz, the CEO of Alcaraz Group of Companies. Magandang araw po, sir. Bati niya ngunit tumangulang ang lalaki ni hindi man lang itong umiti. Iho, alam kong pagod ka kaya bukas na lamang tayo mag-usap. Uwi ka ng senyora. Kinaumagahan habang naglilinis si Venny sa kwarto ni Miguel, pumasok naman si Senyora Natalia upang kausapin ang lalaki. Venny, mamaya mo na muna tapusin yan. Maupo ka muna rito. Uwi ka ng matanda. Agad naman siyang sumunod at itinabi muna ang hawak niyang feather duster. Miguel, iho, alam mo bang, kamuntik na akong malaso ng taong pinagkakatiwalaan ko na mag-alaga sa akin. Ani Senyora Natalia. Po, si Sylvia baka mo? Yes, iho. Hinaluan niya ng laso ng inumin ko. At kung hindi dahil dito kay Venny, tiyak na may nangyari na masama sa akin. Napatiimbagang si Miguel sa kanyang narinig. Nasaan ang walang yung babae na yung lola? Ayun, hinahanap pa ng mga pulis. Mabilis na nakatakas eh. By the way, wika ng lalaki saka bumaling sa kanya. Salamat sa pagkakaligtas mo kay lola. Ano nga ulit ang pangalan mo? Venny Dominguez po. Napatitig ito sa kanya at bahagya pang nakakunot ang noo. Kaya tuloy bigla siyang na-conscious habang hindi naman maawat ang malakas sa pagkabog ng kanyang puso. Iho, gusto kong pakasalan mo si Venny bilang ganti sa ginawa niyang pagtulong sa akin. Diretsang wika ni Senyora Natalia na ikinabigla naman niya. Hindi naman kasi niya akalaing tototohanin pala ng matanda ang sinabi nitong ipapakasal siya kay Miguel. What? Napalakas ang boses ng lalaki. Lola, napakahirap naman po yung hinihiling niyo sa akin. Nakasimangot ang saad nito saka makahulugan tumingin sa kanya. Sabihin mo kung magkano at babayaran kita sa pagkakaligtas mo kay Lola. Sir, nagkakamali po kayo. Anya, hindi naman po ako naghahangad ng anumang kapalit sa pagtulong ko sa lola niyo. Napatiimbagang si Miguel. Hindi siya sanay na may tumatanggi sa alok niyang pera. Sa mundo niya, halos lahat ng bagay ay nabibili,
maging utang na loob. Napabuntong hininga sa Senyora Natalia habang pinagmamasdan ng dalawa. Alam niyang mahirap kumbinsihin ang kanyang apo, ngunit hindi siya susuko. At kailangan niyang mapapayag si Miguel sa kagustuhan niya. Iho, hindi ko sinasabing bayaran mo ng pera si Venny. Ang gusto ko lang mapanatag ang loob ko na may mag-aalaga sa'yo habang abala ka sa negosyo. Alam kong hindi ka pa handang magpakasal, pero naniniwala akong siya ang tamang babae para sa'yo. Napailing ang lalaki at bahagyang natawa na mapakla. Lola, hindi ko kailangan ng asawa. At lalong hindi ako magpapakasal sa isang babaeng hindi ko naman kilala. Naramdaman ni Venny ang pumumula ng kanyang pisngi. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki, pakiramdam niya ay para siyang isang kawang gawa na kailangang pasalamatan sa pamamagitan ng kasal. Ayoko pong magiging pabigat sa inyo. Mahina niyang tugon, pilit na nilalabanan ng paninikip ng kanyang dibdib. Ayoko pong nagkakagulo kayo, kaya aalis na lamang po ako, senyora. Hindi ka aalis. Mariing wika ni Senyora Natalia na para bang wala itong balak na pagbigyan siya. Bumaling ito ng tingin sa apo niya at nagwika. Miguel, matagal na kitang hinahayaan sa mga desisyon mo. Pero sa pagkakataong ito, ako masusunod. Pakakasalan mo si Venny. O, aalis ka sa kumpanya. Biglang napalunok si Miguel. Hindi niya akalain na ganito katindi ang determinasyon ng kanyang lola. Kung may isang tao man na may kakayahang pasunurin siya, ito yun. Ang matandang babae na nagpalaki sa kanya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Samantalang si Venny naman ay nanatiling tikom ang bibig. Nagkaroon ng konting katahimikan sa pagitan nila. Tatanggapin mo ba ang alok ng lola ko? Malamig na tanong ng lalaki na waring sinusubok siya. Napatingin siya rito, hindi alam kung paano sasagot. Hindi niya pinangarap na mapasok sa ganitong sitwasyon. Ngunit habang tinitignan niya ang mukha ng matanda, lalo naman siya naaawa rito. May taning na ang buhay nito at gusto niyang mapasaya ito sa mga huling araw ng pamamalagi nito sa mundo. Kung iyon po ang gusto niyo, senyora, nakahanda akong sumunod. Anya at bahagyang iniyuyuko ang ulo. Sa bagay nga naman, hindi yamak na mas malaki ang benepisyo na makukuha mo kapag naging asawa mo ko. Kesa pera lang matatanggap mo, di ba? Nang uuyam na wika ng lalaki. Nagkakamali po kayo, sir. Hindi po ako ganong klaseng tao. Depensa niya sa sarili. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Miguel bago ito nagsalita. Fine, anito. Para sa'yo, Lola. Gagawin ko yung sinasabi niyo. Dumaan ang mga araw at unti-unting naramdaman ni Venny ang bigat ng kasunduang pinasok niya. Sa bawat oras na magkasama sila ni Miguel, malinaw ang malamig na pakikitungo ng lalaki sa kanya. Ngunit may isang bagay naman siyang hindi maintindihan. Bakit lumalakas ang tibok ng puso niya kapag kasama niya ito? Isang gabi bago ang kasal, naging abala siya sa paglilinis at pagsasaayos sa silid na inilalaan para sa kanilang dalawa ni Miguel. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga habang iniisip kung ano ang magiging buhay niya pagkatapos. Pero nangako na siya kay Senyora Natalia at ayaw niyang bawiin yon, alang-alang sa kaligayahan nito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bumukas ang pinto at pumasok ang lalaki. Suot nito ang paboritong itim na suit at kahit sa simpleng kasuutan, ay hindi may tatanggi ang kakasigan nito. Sigurado ka pa rin ba sa kasal na to? Malamig na tanong ni Miguel na tila ba nais nitong umatras siya. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko, sir, kundi para sa lola niyo. Gusto ko pong mapasaya siya. Napakunutan noon ang lalaki sa sagot niya. Hindi mo naman obligasyon ang pasayin siya, Benny. At tumingin ito ng tuwid sa kanya. Maliban na lamang ko, may iba ka pang motibo. Isang mapaitang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Malinis po ang konsensya ko, sir. Wala akong hangarin na makisawsaw sa kayamanan niyo. Isang katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Nagkatitigan silang dalawa hanggang sa siya na ang naunang nag-iwas ng paningin. Bigla kasing lumakas ang kabog ng kanyang dibdib na parang hindi siya makahinga. Bahala ka. Malamig na sabi nito bago ito tumalikod at lumabas ng silid. Ilang linggong lumipas at araw na ng kanilang kasal. Isang oras bago ang seremonya, nakita ni Venny ang sarili sa harap ng malaking salamin.
Suot niya ang isang simple ngunit eleganteng wedding gown na bumagay naman sa kanyang taglay na kagandahan. Sa kabila ng kaba, pilit niyang pinanghahawakan ng pangakong binitawan niya kay Senyora Natalia. Samantalang si Miguel naman ay abala sa pagtatali ng kanyang necktie. Labag man sa kanyang kalooban, ngunit hindi naman niya kayang tanggihan ng lola niya. Mahal na mahal niya ito at mataas ang respeto niya sa taong nagpalaki sa kanya at nagbigay ng pangalan sa business industry. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Senyora Natalia. Iho, malambing nitong tawag. Alam kong hindi mo pa naiintindihan, pero balang araw, mauunawaan mo rin kung bakit gusto kong pakasalan mo si Venny. Pagkatapos ng seremonya, isang engranding pagtitipon ang inihanda ni Senyora Natalia sa malawak na hardin ng kanilang mansyon. Sa kabila ng kagustuhan niya na isang simple lang na selebrasyon, iginiit pa rin ng matanda na maging enggrande ito dahil minsan lang daw ito nangyayari sa buhay ng tao. Sa bawat sulok ay puno ng magagarang dekorasyon, mga puting rosas at gintong palamuti na sumisimbolo ng kasaganahan ng kasal. Ngunit sa kabila ng kasayahan sa paligid, ramdam niya malamig na pakikitungo ni Miguel. Alam niyang masama ang tingin nito sa kanya at inaakalang isa siyang ambisyosang babae na nangangarap makatungtong sa mataas sa pedestal. Venny, isang pamilyar na tinig ang pumukaw sa kanyang isip. Lumingon siya at nakita si Senyora Natalia. Nakangiti ito habang papalapit sa kanya. Masaya ako at ikaw ang naging asawa ni Miguel. Ngumiti siya. Pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang puso. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa, senyora. Hindi ko po kayo bibiguin. Ano, senyora? Napakunot noo ang matanda. Hindi ba dapat lola na rin ang itawag mo sa akin? Opo, nangingimi niyang wika. Maya-maya lumapit si Miguel sa kanila. Lola, kailangan mo na yata magpahinga. Seryosong wika nito habang iniiwasang mapatingin sa kanya. Tumango naman si Senyora Natalia, ngunit bago ito umalis, hinawakan nito ang kamay ng kanyang apo. Salamat at pinagbigyan mo ko, iho. Naiwan silang dalawa sa gitna ng kasayahan, ngunit nanatiling walang pakialam ang lalaki sa kanya. Sa halip na kausapin siya, tumalikod ito at naglakad palayo. May kung anong lungkot ang bumalot sa kanyang puso at hindi niya napigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Naisip niya, hindi na kailangang magtagal pa siya sa isang kasayahang hindi naman siya kabilang. Umalis siya sa selebrasyon at mabilis na nagtungo sa servants' quarter na ilang lakad lang distansya mula sa mansyon ng mga Alcaraz. Ma'am Venny, saan po kayo pupunta? Magalang na tanong ni Aling Felisa, ang mayordoma ng mansyon nang masalubong niya ito sa daan. Magpapahinga na po muna ako, manang. Anya. Naku, mama, asawa na po kayo ni Sir Miguel, kaya hindi na po kayo matutulog sa servants' quarter. Ngumiti siya na mapakla bago nagsalita. Manang, alam naman po natin na ang kasalang ito ay kagustuhan lang ni Senyora Natalia, kaya ayokong samantalahin ng pagkakataon. Sa papel lang ako asawa ni Sir Miguel, pero katulong pa rin po ako dito at hindi yun magbabago. Hindi nakaimik si Aling Felisa habang nakatingin sa kanya. Sige po, Manang, tutuloy na po ako. Anya. Pagpasok niya sa loob ng kanyang kwarto, agad siyang nagbihis ng pambahay at binura ang make-up sa kanyang mukha. Pagkatapos, humarap sa salamin at kinakausap ang sarili. Hindi ka gold digger, Venny. Pinagbigyan mo lang ang kahilingan ng taong malapit ang mawala sa mundo. Bigla siya napahikbi. Bakit nga ba siya nasasaktan sa malamig na pagtrato ni Miguel sa kanya? Napailing siya at naupo sa kama habang pinapahid ang mga butil ng luha sa kanyang mga pisngi. Humiga siya at ipinikit ang mga mata. Ngunit tatlong magkakasunod na katok ang narinig niya sa may pintuan kaya bumangon siya upang pagbuksan yon. Sino may sabi sa'yo na dito ka sa servants' quarter matutulog? Matigas na boses ni Miguel ang bumungad sa kanya. Nakakunot ang noon nito habang matamang nakatingin sa kanya. Sir, mas komportable naman po ako rito. Anya. Lumipat ka sa kwarto natin sa taas, ngayon din. At huwag kang magpaawa effect dyan. Luma na yung ganyang kadramahan. Anito. Sumunod ka sa akin kung ayaw mo sabihin ko kay Lola na nandito ka sa servants' quarter.
Napatingin siya sa mukha ng lalaki at nakita niya ang seryoso nitong anyo. Ayaw naman niyang bigyan ng sama ng loob ang matanda, kaya dali-dali niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Iwan mo na yan dito, may mga gamit ka na doon sa kwarto. Malamig na wika nito. Napahinto siya sa pag-aayos. Tila nag-iisip kung tama ba ang narinig niya. Nang muli siyang mapasulyap kay Miguel, nakatingin lang ito sa kanya na wari pinag-aaralan ng mga kilos niya. Oh, ano pang hinihintay mo riyan? Tayo na. At gusto ko na rin makapagpahinga. Anito. Opo, sir. Mahinang tugon niya. Pilit ay tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Dahan-dahan niyang inilapag ang bag sa kama at sinundan ng lalaki papasok sa magarang bahay ng mga alkaraz. Pagdating nila sa silid, dito ka matutulog. Tinuro nito ang malambot na kama sa kaliwang bahagi ng silid. At huwag kang mag-alala, hindi kita gagalawin dahil imposibleng magustuhan kita. At saka, anito at tumingin ng diretsyo sa kanya. Walang ibig sabihin ng pagsasama natin sa isang kwarto. Sa paningin ko, katulad ka lang ng iba na manggagamit na, sinuwerteng nagustuhan ng lola ko. Masakit ang mga salitang yon na tumimo sa kanyang puso. Napakurap siya, pilit na pinipigilan ng pagpatak ng kanyang mga luha. Sir, hindi po ako manggagamit. Hindi ko ginusto na makasal sa isang katulad yun na walang ibang alam kundi manghusga ng kapwa. Huwag kayong mag-alala, Sir Miguel. Wala po akong balak na makiparte sa kayamanan ninyo. Anya, at mabilis na lumabas ng kwarto. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang mga luha habang lakatakbo na tinungo ang hardin. Tumalungko siya habang yakap ang mga tuhod at doon siya umiyak ng umiyak dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Kung buhay lang sana ang mga magulang niya at kung mahal lang sana siya ng inaakala niyang kamag-anak, marahil hindi niya sasapitin ang ganitong napakahirap na sitwasyon. Pero wala siyang magawa dahil nangako na siya kay Senyora Natalia na manatili siya sa piling ng apo nito. Ngunit, hindi rin niya maiwasang itanong sa kanyang sarili kung dahil lang ba sa pangako kaya siya nagtitiis sa pangiinsulto ng lalaki o sadyang nahuhulog na ang loob niya rito. Dahil sa labis sa pag-iisip niya, hindi niya namalayang nakaidlip na pala siya habang nakasandal sa upuang yari sa kahoy. Kinabukasan, nagising na lamang si Venny nang maramdaman niyang nakahiga siya sa isang malambot na kama. Bumalikwas siya at inilibot ang paningin. Bakit naroon siya sa kwarto ni Miguel, gayong nasa hardin siya kagabi? Maya-maya, bumukas ang pinto ng bathroom at lumabas mula doon ang bagong paligo na lalaki. Nakatapis lamang ito ng tuwalya, kaya nalalantad ang matipuno nitong katawan. Sir, bakit po ako narito sa kwarto niyo? Tanong niya. Nakita ka ng hardinero kagabi. Nakatulog ka raw kaya binuhat ka niya at dinala rito. Tugon ni Miguel saka nagtungo sa walk-in closet. Nakatulog nga pala siya kagabi habang nakasandal sa upuan. Napabuntong hininga siya habang bumabalik sa kanyang isipan ang nangyaring kasalan kahapon, ang malamig na trato ng kanyang asawa sa kanya at ang pangiinsulto nito. Ganun po ba, sir? Sige po, maiwan ko muna kayo. Anya at akmang lalabas na ng kwarto na magsalita ang lalaki. By the way, huwag mo akong tawagin, sir. Sa harap ng mga katulong, lalo na kay Lola. Nagkakaintindihan ba tayo? Tango lang ang itinugon niya bago tuluyan lumabas. Nagmamadali siya nagtungo sa kusina at naabutan niya roon ang mayordoma. Magandang umaga po, ma'am. Magalang nabati ni Aling Felisa. Magandang umaga naman po, manang. Nakangiti niyang tugon. Tutulungan ko na po kayo sa pagluluto. Naku, ma'am, ako na po rito. Ani Aling Felisa. Okay lang po, manang. Magaan lang naman po ito. Anya. At saka, manang, huwag niyo po akong tawaging ma'am. Nakakaya po eh. Anya. Asawa naman po kayo ni Sir Miguel, ma'am, kaya nararapat lamang po na igalang po namin kayo. At saka yun din po ang utos si Senyora. Umiling siya at bahagyang ngumiti. Venny na lang po, manang. Hindi ako sanay na may tumatawag sa akin, ma'am. Anya. Nasa ganun silang pag-uusap nang madatnan sila ni Miguel. Muli na namang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib nang magtama ang kanilang paningin. Napahinto si Aling Felisa sa pagsasalansan ng mga rekado at magalang na yumuko na makita ang among lalaki. Hindi mo na kailangan tumulong dito. Malamig na wika ng kanyang asawa habang matamang nakatingin sa kanya. Napayuko siya at pilit ang umiti. Okay lang, Miguel.
Hindi naman kasi ako sanay ng walang ginagawa eh. Mahina niyang tugon. Seryoso ang lalaki habang nakatingin pa rin sa kanya. Hindi na ako kakain. Pakisabi na lang kay Lola na umalis na ako. Anito bago tumalikod at nagtungo sa parking garage. Naiwan siya nakatayo. Pinipilit ang sariling huwag maapektuhan sa malamig na pakikitungo ng kanyang asawa. Ma'am, Venny. Pasensya na po kayo kay Sir Miguel. Mabait naman po yun, kaso matapos maloko ng babaeng dati niyang minahal. Nagbago ng ugali niya. Lagi na lang nakasamangot at nawalan na ng interes na pumasok sa isang relasyon. Pagkukwento ni Aling Felisa nang mapansin nito ang lungkot sa kanyang mga mata. Ganun po ba, Manang? Ano pa lang nangyari? May babaeng minahal si Sir Miguel noon. Ngunit niloko lang siya nito. Pera lang pala ang habol ng babae. At nang makatagpo ng mas mayamang negosyante. Ayun, sumama doon at iniwan si Sir. Hindi pa kasi ganong nag-boom no nung time na yon yung Alcaraz Group of Companies. Pero ngayon, ito na nangungunang kumpanya sa buong bansa. Tumango-tango lang siya sa ikinuwento ni Aling Felisa. Kaya pala, ganoon na lamang ang pang-iinsultong natanggap niya kay Miguel at iniisip nito na pera lang ang habol niya. Nasa kasagsagan sila ng pag-uusap nang makarinig sila ng ingay mula sa kwarto ni Senyora Natalia. Kaya mabilis siya nagtungo sa silid nito upang alamin kung ano ang nangyari. Lola, napaano po kayo? Nag-aalalang tanong niya na makita niyang humihingal ang matanda na halos hindi ito makahinga. Pakikuha ng gamot ko, anito. Agad naman siyang kumilos at nang mahanap na niya ang gamot, ipinainom niya ito kay Senyora Natalia. Makaraan lang ang ilang saglit. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Ay, okay na ako, iha. Magpapahinga na lang muna ako. Mahinang sagot ng matanda. Salamat. Kailangan po muna kayong kumain la. Anya at nagpaalam na lalabas muna para kumuha ng pagkain. Nako, nag-abala ka pa, iha. Ani ng matanda na makabalik na siya. Gusto ko po kayong alagaan, Lola. Kumusta na pala kayo ni Miguel? Tanong nito. Okay lang naman pula, Anya. Mas minabuti na lamang niyang ilihim ang totoong sitwasyon nila ng apo nito kaysa mag-alala pa ito sa kanya. Iha, huwag mo sanang pabayaan si Miguel ha. Alam kong mahal mo siya kahit hindi mo sabihin. Pero nararamdaman kong pagmamahal mo sa kanya. Bigla siya napalunok. Nagkaroon na rin ng pangalan ng kakaibang nararamdaman niya para sa kanyang asawa. Mahal na niya ito. Kaya siya nasasaktan sa pambabalewala nito sa kanya. Makalipas ang maraming mga araw at wala pa ring nagbago sa pakikitungo ni Miguel. Nasasaktan man siya sa pambabalewala nito, ngunit mas naiintindihan na niya ito ngayon dahil may masakit na karanasan pala ito nung araw. Kaya gagawin niya ang lahat para muli itong magtiwala na hindi lahat ng babae katulad ng ex-girlfriend nito. Sa pagnanais niyang pagsilbihan si Miguel, siya na naghahanda ng damit nito sa opisina. Anong ginagawa mo? Singhal nito isang gabi na maabutan siya sa kwarto na namamalansya. Inihahanda ko na tong isusot mo para bukas. Anya, hindi na kailangan. May mga katulong naman. Sir, hindi ko naman maaring ias sa katulong lang ang obligasyon ko bilang asawa niyo. Anya habang nakatingin sa lalaki. Hindi ko kailangan ng pagbabait-baitan mo, Benny. Matigas nitong wika, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Kinaumagahan, maaga siyang gumising at nag-shower. Pagkatapos, nagtungo siya sa kusina at nagluto ng paboritong almusal ni Miguel. Nagtanong siya kay Manang Felisa nung isang araw kung anong madalas kainin ng lalaki tuwing agahan, kaya ito ang inihanda niya. Matapos siya makapagluto, bumalik siya ulit sa kwarto. Nasa banyo pa ang asawa niya kaya inihanda niya ang isusuot nito sa opisina at inilagay sa ibabaw ng kama. Pagkatapos lumabas siya ng kwarto at pumunta sa hardin. Hello ma'am, good morning po. Bati sa kanya ni Efren. Ang hardinero ng mansyon, nasa tansya niya na nasa 40s na. Magandang umaga naman po. Magiliw na sagot niya. Maraming salamat nga pala sa paghatid mo sa akin sa kwarto no. Nakatulog ako rito. Nakita niya ang pagkunot noon ng hardinero na parang iniisip nito ang sinabi niya. Yun po ma'am. Hindi naman po akong bumuhat sa inyo, kundi si Sir Miguel po. Nito na ikinabigla naman niya.
Ano po? Si Miguel? Opo, ma'am. Nandun ako nung time na yon at nakita ka ni sir, kaya siya na po yung bumuhat sa inyo. May kung anong saya naman siyang naramdaman sa kanyang puso dahil sa sinabi ng hardinero. Sa isip niya, marahil hindi maamin ng asawa niya ang totoo na ito ang naghatid sa kanya sa kwarto, kaya nagsinungaling na lamang ito. Habang nag-e-enjoy siyang tignan ng mga bulaklak, napansin niya si Aling Felisa na nagmamadaling lumapit sa kanya. Ma'am, narito lang po pala kayo. Hinihingal nitong wika. Hinahanap ka ni Sir Miguel, sabay na raw po kayong kakain. Ah, sige po manang. Matipid niyang tugon. Nakita niyang pangiti-ngiti ito na animoy teenager na kinikilig. Nang makarating na siya sa hapagkainan, nakaupo na roon si Miguel at si Senyora Natalia. Hindi niya akalain na maagang gumising ang matanda kasi kadalasan, alas 10 na ito nagigising. Good morning po, Lola. Bati niya. Magandang umaga naman, Iha. Ikaw daw ang nagluto nito? Ah, opo. Saan ka ba galing? Matigas na wika ng lalaki. Pumunta lang ako saglit sa Ardin. Anya at napasulyap sa suot nitong business suit. Natuwa naman siya at isinuot nito ang pinili niyang damit. O siya, umupo ka na at sabayan mo kami. Anito na matigas pa rin ang boses. Ngunit hindi niya inasahan na humila ito ng upuan para sa kanya. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila habang kumakain. Ngunit napansin niya ang palipat-lipat na tingin ni Senyora Natalia sa kanilang dalawa ni Miguel. Kinagabihan, nagising na lamang siya dahil parang may narinig siyang nagdidiliryo. Napatikwas siya sa higaan nang mapagtanto niyang si Miguel yun. Nasa kabilang kama lang naman ito kaya agad niyang nilapitan at sinalat ang noo. Diyos ko po, napakataas ang lagdat niyo, sir. Natatarantang wika niya. Dali-dali siyang kumuha ng bimpo at pinunasan niya ang ulo, leeg at kamay nito. Pagkatapos, pinainom niya ito ng gamot at kinumutan dahil sa tingin niya nilalamig ito. Pinatay niya ang aircon para maibsan ang lamig sa paligid. Minu-minuto niyang sinasalat ang noo ng kanyang asawa para malaman kung humupa na ang lagnat nito, kaya hindi siya umaalis sa tabi nito hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog siya habang nakahilig ang ulo niya sa kama. Nang magising siya kinabukasan, naramdaman niya ang pangangalay ng kanyang leeg, kaya inunat-unat niya ito habang napatingin kay Miguel. Ngunit hindi niya inaakalang gising na pala ito, kaya saglit silang nagkatitigan. Sir, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Tanong niya at muling sinalat ang noo nito. Medyo okay na ako. Salamat. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang malambing na boses ng lalaki. Saglit lang ha, at magluluto lang ako ng sopas para makahigop ka ng sabaw. Anya at mabilis na tumayo. Makaraan ng ilang minuto, bumalik na siya ng kwarto dalang isang mangkok ng chicken sopas. Sir, kumain po muna kayo at nang manumbalik ang lakas niyo. Anya at inalalayan niya ang lalaki para makasandal sa headboard ng kama. Susubuan ko na po kayo, sir, kung okay lang sa inyo. Anya. Bagya lang itong tumango, sapat na para maintindihan niya na hindi ito tumututol sa inaalok niya. Benny, bakit mo to ginagawa? Seryosong tanong nito, pagkatapos makailang subo. Sa kabila ng mga masasakit na sinasabi ko sa'yo, bakit patuloy ka nagtitiis sa akin? Sir, asawa ko po kayo. Kahit kagustuhan lang ito ng lola niyo, pero sa mata ng Diyos at sa mga tao, mag-asawa na tayo at may pananagutan po ako sa inyo. Kung gayon, bakit sir pa rin ang tawag mo sa akin? Dahil ayoko pong isipin niyo na sinasamantala ko ang pagkakataon. Hindi po perang habol ko sa inyo, sir. Mahal, mahal na kita. Nabigla siya sa huling sinabi niya at hindi na niya ito mababawi pa. Mahal mo ko? Tanong ng lalaki habang matamang nakatingin sa kanya. Sorry po, sir. Hindi ko naman sinasadya na mahalin ka eh. Basta ko na lamang nararamdaman. Anya at bahagyang iniyuyuko ang ulo. Nahihiya siya sa kanyang sarili dahil sa ginawa niyang pag-amin sa kanyang nararamdaman. Benny, huwag mo akong mahalin. At baka masaktan ka lang. Hindi ko kayang tumpasan ng pag-ibig mo sa akin. Anito at iniiwas ang paningin sa kanya. Parang isang matulis sa kutsilyo na tumama sa puso niya ang mga katagang binitawan ni Miguel. Ngunit sinikap niyang magpakatatag dahil umaasa siyang
matutunan din siyang mahalin ito balang araw. 2 buwan na nagdaan at wala pa ring pagbabago sa pakikitungo ng asawa niya. Pero hindi na katulad noon na pinagsasalitaan siya ng masama. Hanggang sa isang gabing hindi siya makatulog. Panay ang tingin niya sa orasan at pasado 10:00 na ngunit wala pa rin si Miguel. Dahil sa kanyang pag-aalala, sinubukan niya itong tawagan sa telepono ngunit hindi naman ito sinasagot ang tawag niya. Bumangon siya at nagtungo sa banyo para mag-shower. Ilang minuto at tatapos na rin siya, ngunit paglabas niya, bumungad sa kanyang paningin ang seryosong anyo ng kanyang asawa at halatang nakainom ito. Dahil sa pagkabigla niya, nawalan siya ng balanse ngunit mabilis naman siyang naagapan ni Miguel kaya napasubsob siya sa dibdib nito. Bigla na lamang lumakas ang tibok ng kanyang puso sa pagkakadikit ng kanilang katawan, lalo na't nakatapis lang siya ng tuwalya. Sir, sorry. Paumanhin niya at inilalayo ang sarili mula rito. Call me Miguel, dahil hindi ka naman katulong dito. Wika ng lalaki habang matamang nakatingin sa kanya. Mig, hindi na niya nagawa pa magsalita dahil siniil na siya ng halik nito. Mainit ang halik na yon at wala siya nagawa, kundi ang pumikit na lamang habang tinutugon ito ng buong puso. Unti-unting nilalamon ng init ang kanyang katawan. Mahigpit ang pagkakahawak ni Miguel sa kanyang bewang. Parang ayaw siya nitong pakawalan. Ramdam niya ang init ng palad nito na nagdudulot ng kakaibang kilabot sa kanyang balat. Mas naging mapusok ang mga halik ng lalaki sa kanya. Malalim, nag-aangkin, at tila ba matagal nang inipon ang bawat emosyon sa sandaling iyon. Napahawak siya sa batok nito. Sinasabayan ang ritmo ng kanilang mga labi. Nawala na sa isipan niya ang pagdadalawang isip. Ang alam lang niya, hindi niya kayang labanan ang damdaming nag-uumapaw sa kanyang puso. Nang bumitaw si Miguel upang makahinga, nanatili ang kanilang mga noo na magkadikit. Namumula ang kanyang pisngi at bahagya siyang napalunok habang nakatingin sa mapang-akit itong mga mata. Benny, hindi ko na kayang pigilan to. Bulong ng lalaki sa isang paos na tinig na puno ng pananabik. At nang buhatin siya nito papunta sa kama, hindi na niya nagawang tumutol pa at tuluyan na niyang isinuko ang kanyang sarili sa kanyang asawa. Kinabukasan sa opisina ni Miguel, patuloy na sumasagi sa kanyang isipan ang ginawa niyang pag-angkin kay Venny. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso ang sasaktan, habang iniisip na hindi siyang unang lalaki sa buhay nito. Nakatulad niya, may masakit din itong karanasan sa pag-ibig. Napakuyom siya sa kanyang mga palad. Hindi niya kayang tanggapin ang posibilidad na may lalaki itong unang minahal noon. So, paano kung muling magbabalik ang dati nitong iniibig? Shit. Mura niya sa sarili habang hinihilot ang sentido niya. Samantalang sa mansyon, nagising si Venny na wala na sa tabi niya si Miguel at nang maalala niya nangyari kagabi, biglang bumangon ng kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang pinagsisihan dahil mahal niya ang kanyang asawa. Bumangon siya at nagtungo sa bathroom. Matapos siyang maligo at makapagbihis, pumunta siya sa kusina at naghanda ng pagkain para kay Senyora Natalia. Napamahal na sa kanya ang lola ni Miguel, kaya siya na ang nag-aalaga dito na parang tunay na kadugo. Palakwento din naman ng matanda, kaya panay ang tawanan nila habang nag-uusap. Hanggang sa hindi niya namalayan ang paglipas ng mga oras at hapon na pala. Lalabas po muna ako ha. Anya. Tawagin na lang po ako kapag may kailangan po kayo. Tumangulang ito at magilong nang umiti sa kanya. Pumasok siya ng kwarto nila ni Miguel at kailangan niyang plansyahin ng mga bagong labang damit ito. Ngunit bigla na lamang tumunog ang cellphone niya at nakatatak doon ang pangalan ng kaibigan niyang si Veron. Hello, Benny! Boses nito sa kabilang linya. Hello, Veron! Kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita. Anya. Oo nga balita ko nag-asawa ka na raw. Anito. At mayaman ang napangasawa mo ha? CEO ng Alcaraz Group of Companies. Paano ba siya nabingwit, Day? Saglit siyang natahimik. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng kaibigan. Venny? Ewan ko, Veron. Siguro, destiny lang. Sagot niya. Hindi naman niya pwedeng sabihin dito ang totoo na kaya lang siya pinakasalan ni Miguel dahil sa kagustuhan ng lola nito.
O siya, sana sa isang araw. Maimbita mo ako dyan sa mansyon mo, ha? Maybe next time, Veron. Hindi na nagtagal ang kanilang pag-uusap at ibinaba na niya ang telepono. Ipinagpatuloy niya ang pamamalansya ng mga damit at pagkatapos, inilagay niya ito sa walk-in closet. Ngunit nang ayusin niya ang mga gamit ni Miguel, biglang may nalaglag na isang bagay. Agad niya itong pinulot at nakita niya ang picture ng matalik niyang kaibigan si Veron. Bakit may litrato si Miguel sa kaibigan niya? Bumalot sa kanyang isipan at pag-aalala. Napabuntong hininga siya at inilapag ang larawan sa bedside table. Pilit niya nilalabanan ang bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit hindi niya mapigilan ang pag-usbong ng mga tanong sa kanyang puso. Hindi siya nakatiis. Muli niyang tinungo ang walk-in closet ng kanyang asawa. Baka sakaling may mahahanap pa siya doong bagay na magiging sagot sa mga tanong sa kanyang isipan. Sa isang lumang kahon sa pinakasulok, may natagpuan na naman siyang picture ni Veron. Ngunit kasama niya rito si Miguel at napakasweet ng dalawa. Bigla siyang napaluha dahil malinaw na sa kanya ang lahat. Ang kaibigan niyang babaeng minahal ng kanyang asawa noon at marahil hanggang ngayon. Napaisip siya ng malalim. Pilit na inaalala ang mga nangyari noon, ngunit narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto at pumasok si Miguel. Venny, anong ginagawa mo? Anito na may halong inis ang boses. Bakit mo pinapakailaman ng mga gamit ko? Sorry. Hindi porket asawa kita, may karapatan ka ng pakialaman ng mga gamit ko nang walang pahintulot. Lumapit si Miguel at napansin ang wallet picture na nasa mesa. Sandali niyang tinitignan ito bago marahang dinampot. Saan mo to nakita? Nahulog lang sa sahig. Anya. Siya bang babaeng minahal mo, Miguel? Hindi sumagot ang lalaki. Napatiimbagang lamang ito habang nakakuyom ang mga palad. Ayaw naman niya sabihin na kaibigan niya si Veron at baka mas lalo ito pa nitong isipin na pera lang din ang habol niya. Maya-maya pa ay nagring ang telepono nito at nakita niya ang pangalang nakatatak sa screen. Sinagot naman ito ni Miguel. Pagkatapos, nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Miguel, sandali lang! Makikipagkita ka ba sa kanya? Tanong niya, ngunit hindi na siya nito pinansin pa at tuluyan na itong umalis ng bahay. Naiwan siya mag-isa sa kwarto at hindi niya maiwasang mangamba. Hindi niya akalaing si Veron pala ang babaeng naging dahilan ng pagiging malamig ng kanyang asawa. Sana, siya na lang ang minahal nito. Di sana'y hindi ito nasaktan ng sobra. Hindi umuwi ang asawa niya ng gabing yun, kaya hindi rin siya nakatulog. Panay ang tingin niya sa orasan dahil hinihintay niya ang pag-uwi nito. Maraming bagay ang naglalaro sa kanyang isipan. Paano kung nakipagbalikan ito kay Veron? Pasado 3:00 na ng madaling araw umuwi si Miguel at sa tingin niya, nakainom ito dahil amoy na amoy niya ang alak nang pumasok ito ng kwarto. Miguel, okay ka lang ba? Tanong niya. Gusto mo bang kumain o baka gusto mong magkape, ipagtitimpla kita? Hindi, ayoko. Matipid na sagot ito. Nag-aalala ako sa'yo, Anya. Okay lang ako. Miguel, hanggang ngayon pa ba mahal mo pa rin siya? Hindi na niya kaya pang tiisin ang pangambang nararamdaman niya at gusto na niya ng kasagutan. Nakipagkita ka ba sa kanya? Nagkabalikan na ba kayong dalawa? Sunod-sunod na tanong niya. Tumigil ka, ayoko na maraming tinatanong. Anito. Miguel, asawa mo ko. Karapatan ko magtanong sa mga bagay na kailangan kong malaman. Gumagaral-gal ang boses niya. Halatang pinipigil lang niyang huwag maiyak. Gusto mong malaman? Anito at bahagya pa nakataas ang boses. Oo, nakipagkita ako sa kanya. Biglang sumikip ang dibdib niya sa kanyang narinig. Hanggang ngayon, mahal pa rin ang asawa niya si Veron. At siya, kailan may hindi nito matututunang mahalin. Miguel, humihikbi niyang wika. Bakit hindi na lang ako ang mahalin mo? Venny, hindi natuturuan ng puso. Malamig na tugon nito, habang pilit na iniiwas ang paningin sa kanya. I'm sorry. Para siyang sinakluban ng langit at lupa sa kanyang narinig. Sana nga lang bumukas na ang lupa at tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at tinungo ang malaking pintuan ng mansyon. Bahala na kung anong mangyayari sa kanya.
Sa sandaling yon, nakalimutan niya ang kanyang pangako kay Senyora Natalia dahil mas nangingibabaw sa kanyang puso ang labis na kalungkutan sa pagtanggi ni Miguel sa kanya. Kaya gusto na lamang niyang makaalis kaagad ng mansyon. Pinakiusapan lang niya ang gwardiya na palabasin siya at nang bumukas ang gate, nagmamadali siyang lumabas at naglakad papunta sa highway. Sakalang niya naalala na wala man lang siyang dalang pera at kahit cellphone man lang. Ngunit hindi na siya maaring bumalik pa sa loob. Bahala na, sa isip niya. Ngunit nakailang hakbang lang siya nang bumungos ang malakas na ulan. Basang-basa na siya mula ulo hanggang paa. Ngunit hindi niya alintana ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Mas masakit ang kirot sa kanyang puso. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan ni Miguel. Hindi natuturuan ng puso, Venny. Nanginginig ang kanyang mga labi habang mahigpit niyang niyayakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga luhang bumabagsak sa kanyang pisngi ay katulad ng ulan na walang tigil sa pagbuhos. Bakit hindi mo ako kayang mahalin, Miguel? Usal niya sa sarili. Wala siyang ibang mapuntahan. Wala siyang mahawakan. Para siya nalulunod sa dami ng sakit at hinanakit sa kanyang puso. Sa bawat patak ng ulan, parang binabasag nito ang natitirang lakas sa kanyang katawan. Ilang minuto pa siyang nanatili sa gilid ng kalsada hanggang sa magsimulang sumakit ang kanyang ulo. Lumalabo na ang kanyang paningin at unti-unti nang bumibigat ang kanyang talukap. Hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Ilang oras na naghari ang katahimikan hanggang sa isang pamilyar na halimuyak ang unang bumalot sa kanyang diwa. Ang samyo ng kanilang kwarto ni Miguel. Mahinang napaungol siya at dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata. Napagtanto niyang nasa malambot na kama na siya, balot ng mainit na kumot. Tuyo ng kanyang buhok at napalitan na ng tuyong damit ang suot niya kanina. Sa isang tabi ng kama, may nakapatong na tasa ng mainit na tsaa at isang tuwalyang halatang ginamit upang punasan siya. Napatingin siya sa paligid at doon niya napansin si Miguel. Nakaupo sa gilid ng kama. Nababasa niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Benny, salamat sa Diyos at nagising ka na. Hindi siya agad sumagot. Napapikit siya at muling bumalik sa kanyang isipan ang sakit na dulot ng pagmamahal na hindi kayang suklian ng taong itinanggi ng kanyang puso. Bakit mo pa ako dinala pabalik dito, Miguel? Hindi kita kayang pabayaan, Benny. Asawa kita. Sagot nito. Ngumiti siya na mapait. Oo nga, asawa nga siya nito. Asawa nga lang, sa papel. Pero kailanman hindi magkakaroon ng puwang sa puso na lalaking mahal niya. Sino nagbihis sa akin? Tanong niya. Ako. Maiksing tugon ng lalaki habang mataman pa ring nakatingin sa kanya. Pero hindi na niya naituloy ang nais niyang sabihin dahil biglang bumukas ang pinto at pumasok si Senyora Natalia. Iha, kumusta ka na? Tanong nito at lumapit sa kanya. Okay lang po ako, Lola. Sorry po at pinag-alala ko pa kayo. At muli na naman siya naging emosyonal. Ginagap ng matanda ang kamay niya. Huwag ka nang umiyak, Iha. Saka na tayo mag-usap kapag nakapagpahinga ka na ng maayos. Anito, saka bumaling ng tingin kay Miguel. Apo, ikaw nang bahala sa asawa mo. Alagaan mo siya mabuti. Wika ng matanda at pagkatapos nagpaalam na ito sa kanila. Benny, inumin mo muna tong tsaa habang mainit-init pa. Seryosong wika na lalaki at inabot sa kanya ang tasa. Tinanggap naman niya ito at nilagok. Salamat. Aniya at muling nahiga. Makalipas ang 2 araw, nang makaalis na si Miguel papunta sa opisina, muli na naman siyang nakatanggap ng tawag mula kay Veron. Hello? Anya. Siguro, alam mo na ang tungkol sa nakaraan namin ng asawa mo, Ven. At alam mo rin naman na, ako mahal niya. Kaya bakit magtitiis ka pa na makasama lalaking hindi ka naman mahal? Anito. Veron, alam ko ang nakaraan niyo. Pero ako ang asawa ni Miguel at hindi ko isusuko ang karapatan ko sa kanya. Venny naman, hindi ba magkaibigan tayo? Anito na pinalalambing pa ang boses. Mahal ko si Miguel, kaya ibigay mo na siya sa akin, please. Hindi ba lagi mo naman akong pinagbibigyan? Veron, kaibigan nga kita kaya lagi kitang inuunawa.
Minahal ka ni Miguel, pero iniwan mo siya at sinaktan dahil mas mahalaga sa'yo ang kayamanan. At ngayon, bigla ka nalang bumalik na parang walang nangyari. Hoy, Venny, hindi porket kaibigan kita pwede mo na akong pangaralan ah. Basta, babawiin ko si Miguel sa'yo kahit anong mangyari. Sa akin siya, dahil ako pa rin ang mahal niya. Anito saka ibinaba ang telepono. Nagdaan pa ang maraming mga araw at unti-unti na niyang napapansin ang pagbabago ni Miguel. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng pagiging sweet at maalaga nito. Ngunit ayaw niya magtanong dahil mas gusto niya ito mismo magsasabi sa kanya sa tunay nitong nararamdaman. Isang gabi, habang ninanamnam niya ang maligamgam na tubig sa shower, bigla na lamang siya nagulat nang pumasok si Miguel sa loob ng banyo. Wala itong pang-itaas na saplot at tanging boxer shorts lang ang suot nito. Bigla naman siyang napalunok nang dumako ang paningin niya sa matipuno nitong dibdib. Miguel, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Bigla na lang kasing bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano pa, maliligo din ako, sabay tayo. Nakangiti nitong wika. Bakit? Wala namang masama dahil asawa naman kita, di ba? Kasi napaatras siya, ngunit dahil hindi naman ganun kalawak ang espasyo ng bathroom, agad siyang napasandal sa pader. Napatingin siya sa lalaki at nagkatitigan silang dalawa, hanggang sa naramdaman na lamang niya ang paglapat ng labi nito sa kanya. Miguel, tanging sambit niya at tuluyan na siyang natangay ng sensasyon na kanyang nararamdaman. Pinagsaluhan nila ang isang mainit na halik habang patuloy na dumadampi sa kanilang mga balat ang tubig mula sa shower. At muli, sa loob ng banyo nangyari ang pag-iisa ng kanilang katawan. Hindi lang doon nangyari ang kanilang pagniniig at nasundan pa ito nang mahiga na sila sa malambot na kama. Miguel, mahal mo na ba ako? Hindi niya napigilang magtanong matapos ang kanilang pagniniig. Wala siyang anumang sagot na narinig mula rito. Yumakap lang ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. Hindi na lamang niya ito pinilit na magsalita dahil naniniwala pa rin siya sa kasabihan. Actions speak louder than words. Kahit papano, masaya pa rin siya at sapat na mga ipinakita nitong pagtrato sa kanya para ipaglaban niya ito sa kahit sino man na nais na manggulo sa kanilang pagsasama. Ngunit isang gabi, kung saan hindi pa ito nakakauwi ng bahay, muli na naman siya nakatanggap ng tawag mula kay Veron. Hello, Venny. Alam kong hinihintay mo ngayon ng pag-uwi ng mahal mong asawa. Bungad na sabi nito sa kanya. Yan lang ba ang dahilan kung bakit ka tumatawag sa akin, Veron? Malamig na tugon niya. Just in case, gusto mong malaman kung bakit wala pang asawa mo? Well, magkasama kami ngayon. At alam mo na, anito at tumawa ng makahulugan. Pareho naming mahal ang isa't isa, kaya tama na, Verona. Agad na putol niya rito. Hindi ako naniniwala sa'yo. May dinaluhang meeting si Miguel. Yes, tama. Dumalo nga siya ng meeting. Pero kanino pang natapos yun? Kaya kami na ngayon na magkasama. Hindi totoo yan sinasabi mo. Anya, pilit pinapatatag ang sarili. Gusto mo ba ng pruweba? Anito. Sandali lang at may papadala ako sa'yo. Messenger. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. At nang tumunog ang messenger niya, agad niya itong pinindot. At nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang picture ni Veron at ng kanyang asawa na parehong nakahiga sa kama at magkasalo sa iisang kumot. Oh, ano? Nakita mo na ba? Nakangiting wika ng babae sa kabilang linya. Agad niyang pinindot ang end call button dahil nararamdaman na niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Umiyak siya ng umiyak dahil nasasaktan siya. Totoo ngang hanggang ngayon, mahal pa rin ni Miguel si Verona. Hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang pag-iyak at hindi na niya namalayan ang pagdating ni Miguel. Kinabukasan, maaga din itong umalis dahil may dadaluhan daw itong business conference, kaya hindi na niya ito nagawa pang kausapin. Bumangon na lamang siya, ngunit bigla naman siyang nahilo. Masama ang kanyang pakiramdam na para siyang masusuka. Napatingin siya sa kalendaryo at delayed na nga pala siya ng 3 weeks sa kanyang buwan ng dalaw, kaya posibleng nagdadalang tao siya. At totoo ngang buntis siya. Dinadala niya ang anak nila ni Miguel, pero hindi niya alam kung ikakatuwa ba ito ng kanyang asawa. Gayong hindi naman siya mahal nito.
Muli na naman siyang napaluha, ngunit alang-alang sa buhay na nasa kanyang sinapupunan, ipaglalaban niya si Miguel at hindi niya hahayaang mawala ito sa kanya. Kinuha niya ang cellphone sa bedside table at sinubukan tawagan ng lalaki ngunit hindi niya ito makontak. Makalipas ang ilang oras at nagring ang cellphone niya. Hi, my friend Benny. Magkasama kami ngayon ng asawa mo. Nito na halatang masayang-masaya. Hindi ako naniniwala sa Veron. Well, kung ayaw mong maniwala, edi bahala ka. Kung patuloy ka nalang magbubulag-bulagan sa pinaggagawa ng asawa mo. Pero para maniwala ka sa sinasabi ko, pumunta ka ngayon din sa Gazebo Royal sa third floor, room 239. Nito at ibinaba ng telepono. Hindi niya alam kung dapat nga ba siya maniwala, ngunit parang may kung ano na namang puwersa ang nagtulak sa kanya para pumunta sa nasabing lugar. Sakay ng taxi, tinahak niya ang daan papunta sa Gazebo Royal. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso, lalo na nang marating niya ang third floor. Nang tumapat na siya sa room 239, dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at tumambad sa kanyang paningin si Veron at Miguel na naghahalikan. Nanginginig ang kamay niya habang mahigpit na hawak ang doorknob. Hindi niya alintana ang malamig na hangin na dumatampi sa kanyang balat. Ang mas matindi ay ang hapdi sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng eksenang bumungad sa kanya. Si Veron, hubot-hubad na kumandong sa kanyang asawa habang ang mga braso nito ay nakapulupot sa batok ng lalaki. Ang mga labi nilang magkahinang ay puno ng pananabik sa isa't isa, isang bagay na akala niya ay para lamang sa kanya. Samantalang si Miguel, ang lalaking mahal niya, ay hindi man lang nag-atubili na tugunin ang halik na iyon. Parang tumigil ang mundo niya. Hindi niya alam kung magwawala siya, sisigaw o tatakbo palayo. Ngunit agad namang napansin ni Veron ang kanyang presensya. Sa halip na mabigla, isang mapanghamong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Aba, dumating na palang asawa mo, Miguel. Bulong ni Veron at lumuwag sa pagkakayakap, ngunit hindi umalis sa tabi ng lalaki. Mabilis na napaatras si Miguel at napatingin sa kanya. Benny, hindi ito. Hindi ito ano, Miguel? Galit na tanong niya. Hindi totoo? Hindi ko ba nakita sa patay ebidensya kung gaano kakasaya sa piling ng babaeng to? Mabilis siyang pumasok. Pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang boses. Lumalaban ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito sa harap ng dalawa. So, ngayon nakita mo na, Venny. Aasa ka pa ba na may maganda pang mangyayari sa inyong pagsasama ni Miguel? Panguuyam ni Veron. Siguro naman malinaw na sa'yo na kahit anong gawin mo, ako pa rin ang mahal niya. Miguel, bakit mo nagawa sa akin to? Mahinang hikbi niya. Venny, hayaan mo ako magpaliwanag. Pakiusap ni Miguel habang lumalapit sa kanya. Ngunit tumayo si Veron sa pagitan nila. Halatang sinadyang harangin ng lalaki upang mas lalo pa siya masaktan. Anong klaseng kaibigan ka, Veron? Bulyaw niya rito, kasabay ng pagangat ng kanyang kamay at isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ng traidor niyang kaibigan. Wala ka na magagawa, Venny. Sampalin mo man ako ng paulit-ulit ngayon. Ako pa rin ang mahal ni Miguel. Nakangiting wika ni Veron. Tila nag-e-enjoy ito makita siya nasasaktan. Hindi na niya kinaya pa ang nararamdaman. Isang mapaitang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago siya tuluyan tumalikod. Sana maging masaya ka sa kanya, Miguel. Anya at mabilis na tumakbo palabas ng hotel. Benny, sandali lang! Narinig niya ang pagtawag ng kanyang asawa, ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Hindi na niya kaya pang manatili sa buhay ni Miguel. Sumusuko na siya. Kaya ibinigay na niya ang kalayaan nito. Pagdating niya ng mansyon, agad niyang iniligpit ang mga gamit niya at pagkatapos, nagpunta siya sa kwarto ni Senyora Natalia. Lola, paunang salita niya na makapasok siya sa loob. Nag-uunahan ng umagos ang luha sa mga mata niya habang yakap niya ang matanda. Iha, ano nangyari? La... Napaingo siya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko na po kaya magtagal dito. Hindi po ako mahal ni Miguel. Tanging si Veron lang ang mahal niya. Nakita ko sila. Anya at napahugulhol siya.
Awang-awa naman sa kanyang senyora, kaya patuloy lang ito sa paghagod sa likod niya. Iha, patawarin mo ko. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa kagustuhan kong ipakasal ka kay Miguel, hindi mo sana sasapitin to. Kaya hindi na kita pipigilan kung ano man ang magiging desisyon mo. Naluluhang wika ni Senyora Natalia. Pero may ipagtatapat ako sa iyo. Huminto muna ito at huminga ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi totoong may taning na ang buhay ko. May sakit ako sa puso pero may iniinom naman akong gamot at hindi naman gunong kalala. Ginawa ko lang yun para pumayag ka magpakasal kay Miguel. Iha, patawarin mo ako. Umiingos na wika nito habang pinapahid ang mga luha. Gusto ko lang naman na matagpuan ni Miguel ang panibagong pag-ibig sa katauhan mo, Venny. Dahil naniniwala ako na ikaw ang tamang babae para sa kanya. Sana mapatawad mo ako, Iha. Lola, okay lang naman po. Naiintindihan ko po kayo. Naging mabait po kayo sa akin at itinuring niyo akong bahagi ng pamilya. Kaya wala po akong anuman sama ng loob sa inyo. Masaya po ako na wala po kayong taglay ng malubhang karamdaman para mas magkakasama pa kayo ng matagal ng apo niyo. Venny, maraming salamat. Naiiyak na wika na matanda at mahigpit na yumakap sa kanya. Oo nga pala, nasa kustodiya na ng mga pulis si Sylvia at kasalukuyan nakasampa sa kanya ang kasong attempted murder. Mabuti po kung ganun, Lola. At nang mapagbayaran niyang pagtangka niya sa buhay niyo. Maraming salamat, Iha. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Nito at pagkatapos may inabot itong sobra sa kanya. Hindi ito bayad, Iha. Tanggapin mo to para may magamit ka sa mga pangangailangan mo. Nito. Nag-aatubili siyang tanggapin ng pera, ngunit ang maalala niyang buntis siya. Kinakailangan niya ito para sa panganganak niya at sa iba pang gastusin sa bata. Ngunit ayaw niyang sabihin ng kalagayan niya kay Senyora Natalia at baka pigilan pa siya nitong umalis ng bahay. Matapos ang isang madamdaming pamamaalam, tuluyan na niyang nilisan ng mansyon ng mga Alcaraz. Sakay ng taxi, tinahak niya ang daan papunta sa terminal ng bus papuntang Bulacan. Doon siya magsisimula ng panibagong buhay kasama ng kanyang magiging anak. Baby, sorry ha. Hindi ko na kayang ipaglaban pa ang daddy mo. Hindi niya ako mahal eh. Usal niya sa sarili habang hinihimas ang kanyang tiyan. Maya-maya, huminto ang sinasakyan niyang bus dahil sa isang inspeksyon. Biglang lumakas ang kabog sa kanyang dibdib nang mamataan niya si Miguel na naroon sa tabi at kausap ang isang pulis. At nang umakyat ito ng bus, bahagya niyang iniyuyuko ang kanyang ulo sa pag-aakalang makakaligtas siya. Ngunit mabilis na nakalapit ang lalaki sa kanya. Benny, sumama ka sa akin at mag-usap tayo. Wika nito sa isang matigas na tinig. Wala na tayong pag-uusapan, Miguel. Hindi ko papalisin tong bus kapag hindi ka sumama sa akin. Naku po, sumama na po kayo para makaalis na kami. Sabat ng isang pasahero. Itong lalaki na to dapat na umalis. Anya, Hindi ako alis hanggat hindi ka kasama. mariing pahayag ng lalaki. Pasensya na po sa inyong lahat. Ayoko lang na umalis tong asawa ko dahil hindi ko kaya mawala siya sa akin. Nagitian ng mga pasahero na parang nakikilig sa sinasabi ni Miguel. Yun naman pala, ma'am. Mahal na mahal po pala kayo ng asawa niyo kaya sumama na po kayo. Ang gwapo pa naman ng mister niyo. Kung ako niyan, hindi ko talaga pakakawalan ng ganyang kagwapong lalaki. Nakangiting wika ng isang ginang at sabay na nagtawanan ng lahat. Nararamdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi kaya wala na siyang magawa kundi bumaba na lamang ng bus. Sige sir, ma'am, sana magkaayos na kayong dalawa. Muling wika ng babae at kumaway pa sa kanilang dalawa. Bakit ka pa sumunod sa akin, Miguel? Buwelta niyang wika na makasakay na siya sa kotse nito. Hindi ba masaya ka na sa piling ng traidor kong kaibigan? Hindi sumagot ang lalaki. Patuloy lang ito sa pagmamaneho. Makaraan ng ilang sandali, inihinto nito ang kotse sa tapat ng isang hotel. Bakit tayo nandito? Paangil na tanong niya. Dahil marami tayong pag-uusapan. Marami akong dapat na linawin sa'yo. Nito, saka bumaba ng sasakyan upang pagbuksan siya ng pintuan. Inalalayan siya nitong makababa at pagkatapos, kumuha sila ng room sa second floor. Benny, may isang tanong lang ako sa'yo.
Panimulang wika ni Miguel na makapasok na sila ng kwarto. Sino ang lalaking una mong pinagkalooban ng pagkabirhen mo? Nabigla naman siya sa tanong nito. Hindi ko alam. Lasing ako noon dahil inaya ako ni Vero na uminom. Hindi ko akalain na nakipag one night stand ka sa isang estranghero. Bigla siyang napalunok. Miguel, bakit natin pinag-uusapan to? Anya. At saka, ano bang pakialam mo? May pakialam ako dahil huminga muna ng malalim ang lalaki, tsaka muling nagsalita. Dahil ako ang estrangherong yon. Nabigla naman siya sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Nung gabi na yon, nakainom din ako at wala akong ibang natatandaan, kundi ang isang birthmark sa balikat mo. Pagkagising ko, katabi ko na si Veron at napaniwala niya ako na siya nakasama ko nung gabi na yon dahil may balat din siya sa balikat. Balat? Napakunot noo siya. Walang birthmark si Veron sa alinmang bahagi ng kanyang katawan. Kaya nga, napagkamalan kong siya ikaw. Kaya trinato ko siya ng maayos. Hanggang sa nahulog ang loob ko sa kanya. Nagtiwala ako na totoong pagmamahal niya. At nasabihin niya kailangan niya ng pera para sa operasyon ng nanay niya. Agad na inuhulog ko ang 1 milyon sa bank account niya. Pagkatapos nun, umalis siya at sumama sa iba na mas mayaman pa kaysa sa akin. At ngayon, nais niya tayong sirain, Benny. Dahil nalaman niya naging matanyag ng Alcaraz Group of Companies. Isa siyang ambisyosang babae na gusto lang makabingwit ng mayaman para masuportahan ang kapritsyohan niya. At yung larawan na pinadala niya sa'yo, fabricated lang yon. At saka yung nakita mo kanina. Huminto muna ito sa pagsasalita at matamang tumingin sa kanya. Pinapunta niya ako sa lugar na yun para makipag-ayos sa akin. Pero hindi ko akalaing maghuhubad siya sa harap ko at inakit niya ako makipagtalik sa kanya. At nang siilin niya ako ng halik. Yun ang eksenang naabutan mo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Napatitig siya sa mukha ng kanyang asawa at nababasa niya ang katapatan sa mga sinasabi nito. Ben, mahal kita. Simula nung gabing may nangyari sa atin. Dahil inakala kong si Veron ay ikaw, kaya pinag-ukulan ko siya ng pagmamahal na dapat sana'y para sa'yo. At ang masaktan ako, sinarado ko ng puso ko. Ngunit dumating ka at pinadama mo sa akin ang isang totoong pagmamahal na kahit binaliwala kita, pero nandun ka pa rin para mahalin at alagaan ako. Naluluhang wika ni Miguel. Miguel, tanging salitang nasambit niya, kasabay ng pag-uunahan ng mga luha sa kanyang mga mata. Naalala mo ba nung basang-basa ka sa ulan? Binisan kita nun at doon ko nakita ang birthmark sa balikat mo. Kaya nagpa-imbestiga ako sa assistant ko kung sino yung babaeng nakasama ko ng gabing yun. At may isang bellboy na nakakita sa'yo nang lumabas ka mula sa silid na yon. At pumasok naman si Veron para siya makikita kong katabi pagkagising ko. Benny, naniniwala ka ba sa akin? Sandali siya natahimik. Benny, please, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong sukuan. Naiiyak na wika ni Miguel. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para maging isang mabuting asawa sa'yo. Sa sandaling yon, nagtatalo ang kanyang isip at ang kanyang puso. Ngunit tunay nga makapangyarihan ng pag-ibig at kaya nitong magapi ang anumang hinanakit sa kanyang dibdib. Miguel, mahal na mahal kita. Naniniwala ako sa'yo. Anya at mahigpitan ni Yakap ang asawa. Pagkatapos kinuha niya ang kamay nito at dinala sa kanyang tiyan. Malapit ka nang maging daddy, Miguel. Nabigla ang lalaki sa sinabi niya at napatitig sa kanya. Ibig mo bang sabihin, buntis ka? Oo, Miguel. Magkakaanak na tayo. Natutuwang sambit niya bagamat may luha ang kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi ng labis na kaligayahan. Muli siya niyakap ni Miguel, mahigpit na tila ayaw na siyang makawalan pa. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Isang palatandaan kung gaano kalalim ang damdamin ng kanyang asawa. Sa kanyang pandinig, rinig na rinig niya ang mabilis na pintig ng puso nito, puno ng pananabik at ligaya. Hindi ako makapaniwala. Bulong nito sa kanyang tainga. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pinakamasayang regalo, babe. Napangiti siya sa sinabi nito.
Hinaplos niya ang pisngi ng lalaki at tinapunan ito ng mapagmahal na tingin. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng lakas na harapin ang lahat. Ngayon, hindi lang tayong dalawa, dahil may isa pang bubuo sa ating pamilya. Lumuhod si Miguel sa harapan ng kanyang asawa at kinintala ng halik ang kanyang tiyan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang koneksyon sa kanilang munting anghel, isang buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan. Pangako, iingatan ko kayo. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama sa ating anak at mabuting asawa sa iyo. Taimtim niyang sabi habang pumapatak ang kanyang mga luha. Sa mga sumunod na linggo, magkasama nilang pininano ang kanilang hinaharap. Inihanda nila ang kwarto para sa kanilang sanggol. Kulay asul at puti, puno ng mga laruan at malalambot na unan. Araw-araw, pinapadama ni Miguel sa kanyang asawa at sa kanilang munting anghel kung gaano niya sila kamahal. Masaya ka ba, Miguel? Masuyong tanong ni Venice sa kanya. Sobrang saya, babe. Nakangiti niyang sabi. At muli, pinagsaluhan nila ang isang mainit na halik na sinundan naman ng isang mahigpit na yakap. Sa mga oras na yon, wala na makakapigil sa kanilang kaligayahan. Sa bawat tibok ng kanilang puso, naroon ang pangako na anuman ang mangyari, hindi na sila bibitaw sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!